Tayo po ay nasa series na ating pag-aaral ng Decision Making 101. At ang una po nating napag-aralan ay topic po natin ay may pamagat na Standards of a Good Decision. At kung inyong naalala, dapat ang buhay natin, ang cycle natin ay pagka ikaw ay Christian, anak ng Diyos, ay doon ka lamang sa good, better, and best. At yung evil, yung bad, dapat wag galitan natin yon kasi nga follower tayo ni Christ. Amen po ba yan? At sa pangalawang topic natin ay how to respond to life's trouble. Kasi hindi tayo makakaiwas, walang exempted na may mga pagsubok, mga kaguluhan, at iba't ibang problema. At iyon ay napag-aralan natin. At tandaan niyo po mga kapatid, ngayong araw na ito, ang atin namang pag-aaralan ay decide not to lose heart. Decide not to lose heart. At ating pag-aaralan yung secret to staying encouraged. Nakukunin po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Akin pong babasahin, sundan po ninyo sa screen. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandaan lang ang bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang Diyos nawa ang patuloy na pagpala ng kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Tayo po ang lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng inspirasyon, at ikaw, Panginoon, ang aming nagiging kalakasan sa aming buhay. Kaya sa amin pong pagsama-sama, patuloy ka pong mangusap sa amin, pangunahan mo po kami, lead us, guide us, Lord, at samahan mo kami ng iyong Espiritong Banal upang sa aming pakikinig at pagtanggap ng salitang ito ay buong buo namin itong malaman at maisapamuhay namin ito sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami sa lahat ng aming mga dalahin. At habang kami narito sa gusaling ito, Lord, ay yun ang tugunin ng aming mga iba't ibang mga pangailangan at nasain. Salamat po, Ama, muli. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa ngalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen at Amen. Si Apostol Pablo po ang sumulat ng mga verses na ating binasa. Ang statement na ito ay hindi imbento lang. Hango ito sa kanyang mga karanasan mula nang tawagin siya ng Diyos sa kaligtasan, paglago, maturity, at paglilingkod. Kung familiar kayo sa journey ng kanyang buhay, masasabi mo na napaka-prone niya upang panghinaan ng loob na magpatuloy sa paglilingkod. Subalit na diskubrin niya ang isang sikreto na nagbigay sa kanya ng great encouragement na harapin ang pinakamatitinding hamon sa paglilingkod. Ang totoo, kabi-kabila ang kahirapang kanyang dinanas, physically, mentally, emotionally, economically, at iba pa. Subalit sa kabila ng lahat ng itong ang trials, tribulations, and burdens, ay sinabi niya, with all boldness, I never lose heart. Kaya siguro tayo na nandito ngayon, maaari nating ideklara. Pwede nating sabihin, I never lose heart. Pwede ba sabihin mo, I never lose heart? I never get discouraged. I never want to give up. I'm always encouraged. I'm always excited. I am energized about my life.
Sana hindi lang sa salita yon, ano, kundi talagang pairalin natin, mga kapatid. Marahil marami tayong pinagdaraanan sa buhay. Nakaranas ka marahil ng madapa, nakaranas ka ng umayaw, nakaranas ka ng huminto. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Ang lahat ng iyan ay nagpapatunay lamang na normal kang tao. Normal kang tao. Huwag kayong maniwala na kapag Kristiyano ka na para ka na palaging nasa langit at wala ka nang dadaan ng, pag hindi totoo yun, hyper-faithful yun. Kasi hindi ka bato, tao ka. Nasa sa katabi, hindi ka bato, tao ka. Kaya normal lang yon, mga kapatid. Ngayon, bago natin tunghayan ang mga sikreto ni Pablo, bigyan muna natin ng katarungan ang katotohanang posible na panghinaan ng loob ang isang tao. So, ang tanong, why is it easy for people to lose heart? Una, because of our life condition. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Kaya nagde-deteriorate ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. Yung mga young ones, di ba? Hindi na tayo kasing lakas. Hindi ko sinabing yung mga tumatanda na. Young ones lang ang sabi ko dito. Hindi na tayo kasing lakas, kasing bilis, kasing sigla, gaya noong bata pa tayo. Alam nyo yan sa inyong mga buhay. Ang lahat ng organ ng ating katawan, they are wasting away. At whether you like it or not, ang panghihina na dinudulot nito ay nakakaapekto upang panghinaan tayo ng loob. Alam nating lahat na ligtas tayo dahil sa ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo at may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, pero ay yung ating panghina at yung bodily corruption at yung kamatayan ay hindi tayo exempted dito. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Iba't iba ang paraan ng pagkamatay ng tao. Wala rin itong pinipiling edad at health condition. Ito lang linggong ito, yung mga kakilala ko ay 3 yung namatay. Kaya naiintindihan ko yung ganoong uri ng kalungkutan. So, nature ito ng ating earthly life. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 5-6, darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babaksak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babaksak at masisira. Kaya kapag ang edad mo marahil ay pataas na 50, lalo na kung ikaw ay senior citizen or over senior citizen na, mas naiintindihan natin ito. Pero aside sa nature ng ating katawan na papunta sa panghina at eventually ay kamatayan, parte ng life condition natin ay ang iba't ibang karanasang nagpapahina ng ating kalooban. Gaya ng kakulangan, kabiguan, kahirapan, karamdaman, kapansanan, lalo na ang mga tinatawag na chronic health conditions. May mga karamdaman kasi na nare-regulate naman pero habang buhay mo ng taglay. Marahil ay makaklasify natin ito na tinik sa laman, gaya ng naging kalagayan ni Pablo. Idagdag mo pa kung may mahal ka sa buhay na burden mo ang kanilang kalagayan. Hindi madaling harapin ang lahat ng ito at dahil dito, maraming tao ang pinanghihinaan ng loob. Pangalawa, because of other people. Because of other people. Ang isa pa sa nagiging dahilan upang tayo ay panghinaan ng loob ay ang ibang tao. Maaaring almost perfect ang iyong health condition, pero may mga taong sadyang gumagawa ng mga foolish decisions na nakakaapekto sa iyo directly or indirectly. Some people, they let us down. Some people, they hurt
your feelings. Some people hurt you physically, verbally, emotionally, and spiritually. Pwedeng maging dahilan ng mga ito ng panghihina, pati na ng pagkapagod sa paggawa ng mabuti. Minsan ay may mga taong napapagod gumawa ng mabuti. Lalo na kapag nakikita nilang hindi pinapahalagahan ang kanilang tulong o pabor na ginagawa. At yung iba, sila na ang gumawa ng mabuti. Sa huli, sila pa ang napapasama. Ewan ko kung nakaka-relate kayo dyan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulukmo. Tanong ko sa inyo, meron ba sa inyo na nakaka-relate dito, mga kapatid? Meron ba? Kung meron, palakpakan natin na si Lord. Amen. Pangatlo, because of sudden change. Because of sudden change. Maayos ang lahat sa iyong buhay. Halos wala kang problema. Ang lahat ng nangyayari sumasang-ayon sa inaasahan mo at palagi kang umaawit ng paborito mong worship song na I will sing of the goodness of God. Pagkatapos ay bigla na lang may mangyayari nga masamang bagay o matinding pagsubok na hindi mo inaasahan. Gaya na nangyari kay Job sa Old Testament. Maging yung tumama sa atin na pandemic noong 2020. Maraming tao, biglang nabaliktad ang mundo. So whether we do everything to avoid them, pwede sa isang iglap, biglang mababago ang takbo ng ating buhay. Kasi nga, no one is exempted. Ngayon, ano ang nais ko i-point out dito, mga kapatid? Na kandidato tayong lahat to lose heart, na panghinaan ng loob. Ang mga pagbabago sa iyong buhay, ang pagbabago ng mga tao sa iyong buhay at ang pagbabago ng mga pangyayari sa iyong buhay ay maaaring makaapekto sa iyo. Subalit, nakasalalay ito sa iyong desisyon. Sabi mo nga sa iyong katabi, desisyon. Kung pahihintulutan mong masira ang kanang loob o manatiling matatag. Choice mo yon, mga kapatid. Pwede mong piliing hindi maging talunan, nasa sa iyo ang pagkapasya. Kung ayaw mong maging stagnant, hindi mo kailangang tularan ang mga taong nag-give up sa kanilang pananampalataya. Hindi mo kailangang gayahin ang mga taong tumigil na sa kanilang paglilingkod. Maaari mong pagpasyahang manatiling tapat sa Diyos. You can decide not to lose heart under any circumstance. Amen, mga kapatid. Ngayon, why do we need to decide not to lose heart? Pupunta na tayo sa ating main topic. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? We need to decide not to lose heart because, number one, we receive. We receive fresh strength from God every day. We receive fresh strength from God every day. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. No matter how tiring and burdensome your yesterday was, God will make sure that fresh strength from Him is available every new day. Kahit na ang ating outward man ay pahina ng pahina at palapit na palapit sa lupa, ang ating namang inner man ay nire-renew araw-araw. Ang concept ng word na renew ay to renovate,
Meaning, bawat bagong araw, may bagong kalakasang kalooban Diyos upang harapin ang mga pagsubok at hamon na kaakibat nito. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Lamentations chapter 3 verse 19 to 24. Kayo naman po ang bumasa. Ready, go. Simpait ng apdo. Amen. Hindi one-time deal ang garansya ng Diyos ng kalakasan, pag-ibig at kahabagan. Ang garansya niya, mga kapatid, ng renewal, refreshment, at renovation ay on a daily basis. Bawat araw, bago. Sabi mo sa iyong katabi, bawat araw, bago. Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Parang yung mga mahilig sa pandesal sa umaga. Sino ba sa inyo yung mahilig kumain ng pandesal sa umaga? Taas nga ang kamay, meron akong alam dito. Ewan ko kung magtataas ng kamay. Taas nga. Ayun, nagtaas ng kamay. Parang pandesal na laging bagong luto tuwing umaga. Kung ikaw nga hindi papayag na ang ibibigay sa yung pandesal ay luma, gayon din siyempre ang Diyos. Hindi siya papayag na ang pagpapalang tatanggapin mo sa bagong araw ay luma. Kasi ang pagbinibigay na pagpapala ng Diyos, hindi naluluma. Palaging araw-araw yan. Palagi timing na timing yan sa ating lahat. Kaya, do not lose heart. Stay encouraged. Sapagkat bawat araw na ipagkakaloob sa iyo ay loaded ng sapat na probisyon ng lakas at biyaya. Anong ibig sabihin nito, mga magulang at mga kapatid? Dapat i-avail mo ito sa pamagitan ng kanyang salita araw-araw. Dapat tanggapin mo ito sa pamagitan ng pananalangin araw-araw. Dapat maramdaman mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship sa mga ka-GLCM family araw-araw. Huwag umasa sa linggo lang o sa mga fellowships lang. Dapat araw-araw mong i-avail ang fresh provision ni Lord. Wala itong alternative dahil biblical ito, mga kapatid. Our inner man, our soul needs daily spiritual food for everyday strength. And once we feed our soul, we become spiritually healthy. And when you are spiritually healthy, everything in your life will fall on its proper place. Hindi pinahinaan ng loob si Pablo sapagkat nakapokus siya sa iisang bagay, ang kanyang personal relationship sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang umawit anuman ang sitwasyon. We need to decide not to lose heart because, number 2, pangalawa, we perceive. We look at everything we face in this life as temporary and will not last forever. Ano ang sinasaad ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18? For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. What is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Nothing will last forever. That includes your problems, your enemies, and your burdens. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ganito ang ating nararamdaman, lalo na kapag ikaw ay nasa ilalim ng troubles, affliction, tribulation, at pressure. Sometimes we feel
like it's forever. Sometimes, hindi light, hindi bahagya, kundi matindi, severe ang dating sa atin nito. At hindi momentary o panandalian, kundi parang feeling mo hindi na matatapos ito. Kaya, may isang kwento, isang ilustrasyon. Isang lalaki ang umuwi sa bahay galing sa church. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Pagdating niya sa bahay, bigla niyang binuhat ang kanyang asawang babae. Nagtaka ang babae at biglang parang naging sweet ang kanyang husband. Hindi nakatiis ay tinanong siya, "Bakit mo ako binubuhat?" Sabi ng lalaki. "Kasi dear, na-bless kasi ako sa mensahe ni pastor. Kaya gusto kong i-apply agad." Wow! Ano ba ang mensahe niya? Tanong uli ng babae. "Pasanin niyo ang inyong krus." Salamat doon sa mga natawang may asawa. Yung mga kabataan hindi natawa. Ituloy natin, mga kapatid. Kahit si Pablo mismo ay umamin na hindi madali ang dumaan sa light and momentary troubles, may isang halimbawa na isinulat niya sa mga taga-Korinto. Pakinggan niyo ito. 2 Corinthians chapter 1, verse 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapagkatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat, akala namin ay mamamatay na kami. Sometimes, we feel like it's beyond our capacity to handle. In that verse, Paul tells us that his troubles were more than he could handle. That is our human perspective. But that is not how the Lord looks at our problems. As far as the Bible is concerned, they are light and they are momentarily. Maaring para sa iyo, napakabigat ng problemang pinagdadaanan mo at feeling mo ay hindi na ito matatapos, kaya halos ay bumigay ka na. Ngunit, kung ikukumpara mo ito sa walang hanggang kaluwalhatiang makakamit mo sa bagong langit at bagong lupa, magbabago ang pananaw mo at sasabihin mo, hindi ko ipagpapalit ito sa magaan at pansamantalang problemang ito. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Amen, mga kapatid. Ang tanong, paniniwalaan mo ba ito? Ganito rin ba ang pananaw mo? O ang pinaniniwalaan mo lang ay ang iyong nakikita at ang pinaniniwalaan mo ay ang iyong nararamdaman? O ang pininiwalaan mo ay ang bigat ng pressure ng burdens mo sa buhay? O ang mga bulong sa iyong isip na wala nang pag-asang mabago ang sitwasyon mo? It's a matter of perspective, mga kapatid. Saan ba nakapako ang mga mata mo sa nangyayari sa ngayon na pansamantala lamang o sa magaganap sa iyo na pangwalang hanggan pagdating ng araw? Ano ba ang matimbang sa iyo? Yung temporary groaning o ang endless rejoicing? Kapag naitama natin ang ating pananaw, ang pains of life ay magsisilbing motivation natin upang magpatuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos. As far as I'm concerned, hindi ko ipagpapalit ang pangakong buhay ng Diyos sa pansamantalang pasakit na aking nararanasan. Pero naniniwala ako, kayo ay ganun din. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, gayon ka din ba? Amen. Amen. Psalms chapter 30, verse 4 to 5, sing the praises of the Lord, you His faithful people, praise His holy name.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Isa sa mga sikreto ng mga taong hindi pinanghihinaan ng loob ay they maintain the proper perspective. Kaya, kaya mo yan. Awitan mo ang iyong problema. Awitan mo lang ang iyong problema at kaya mo yan. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo yan. So we need to decide not to lose heart because, number 3, we believe. Sabi nga ninyo, we believe. Ano yun? We believe that everything we face in this life has meaning. 2 Corinthians chapter 4, verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Everything that you experience, mga kapatid, even the most difficult ones that trouble your mind, your emotion, your will, has meaning. Maaaring mahirap paniwalaan ito agad. Ngunit ito ang totoo. Maraming halimbawa sa banal na kasulatan na magpapakita sa atin na may kahulugan ang bawat karanasan. Halimbawa, may kahulugan ang 40 taon ni Moises sa ilang o sa wilderness. Ang 7 taon ni David sa kamay ni Haring Saul ay may kahulugan. Ang 13 taon ni Joseph na pangit na karanasan ay mayroon ding kahulugan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, walang bagay na nangyayari sa iyo nang walang kabuluhan. Kung anak ka ng Diyos, sino ba mga anak ng Diyos dito? Pwede ba itaas ang kamay? Lahat ng iyan ay bahagi ng development plan ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga anak ka ng Diyos eh. Hindi po pwedeng floating ka lang na parang balawala ka. Hindi ganoon, anak ka nga ng Diyos eh. Yun yung ating benefit sa Panginoon eh. Kaya nga tayo mga Christians eh. Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kung ikaw ay may karamdaman ngayon, may meaning iyan. Kung broken-hearted ka ngayon, may meaning iyan. Kung may mahalagang tao sa buhay mo na kinuha sa iyo, may meaning iyan. Kung may problema kayong mag-asawa, may meaning iyan. Kung nangungusumi ka sa iyong anak, may meaning din yan. Kung sunod-sunod ang trahedya ng iyong buhay, lalo na may meaning din iyan, mga kapatid. Lahat ng nagaganap sa buhay mo, positibo man o negatibo, may meaning iyan. May sense yan for your favor, for your benefit, dahil nga anak ka ng Diyos. Sino yung mga nagmamahal sa Diyos? Taas ang mga kamay. Sino ang naniniwala na may layo ng Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Sa pangwakas, sa ating pong conclusion, how do we decide to stay encouraged? We receive. We are doing it by receiving God's fresh strength every single day. Pangalawa, we perceive. We are doing it by looking at all the burdens of life as temporary. We believe. Pangatlo, we are doing it by believing that everything happens to us has meaning. We are doing it by singing that song in your heart. Listen to this wonderful and inspiring story. Sa isang missionary journey ni Pablo, ipinadala siya ng Diyos sa Filipos, kasama niya si Silas. Naroon sila sa iisang dahilan, dahil sumunod sila sa Diyos. Naroon sila dahil naglilingkod sila sa Diyos.
Naroon sila dahil ginagawa nila ang eksaktong inilagay ng Diyos sa kanilang puso, ang ipangaral, ang mabuting balita. Subalit, may hindi kaaya-ayang nangyari. Inakusahan sila ng mga bagay na hindi totoo. Nakaranas sila ng humiliation, public humiliation, mula sa mga taong anyong marangal, may posisyon at kapangyarihan. Subalit hangal ang takbo ng pag-iisip. Sinaktan sila sa hindi makatarungang paraan. Ipinabilanggo sila at isinama sa mga kriminal. Subalit ng gabing iyon, bandang hating gabi, nagising ang mga kapwa nila bilanggo sa isang kakaibang bagay. Nang imulat nila ang kanilang mata, nakita nila sina Pablo at Silas, nagdarasal at umaawit. At alam natin ang ibinunga nito hanggang sa naging Kristiyano yung jail warden. If Paul and Silas did not decide to stay encouraged, hindi natatag ang Philippi Church. Hindi nasulat ang letter to the church at Philippi. Hindi natin mababasa ang mga katagang ito. Sabi, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom o managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo Jesus. Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, pakinggan po natin ito, kahit tila mukha kang talo at para bagang walang nangyayari, panalo ka pa rin. Amen. When things seem falling apart, they are actually falling into places for those who love God and were called according to His purpose. Mga kapatid, sana po sa ating pagsasama-samang ito, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay mahal niya tayo. Ang Diyos ay sapat ng kanyang biyaya. Hindi niya tayo iiwan, pabayaan man. Alam niya ang mga nangyayari sa ating buhay. Alam niya ang ating kabigatan. Pero meron Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Kaya dapat maging decided tayo to stay encouraged. At sa ating pong life group na pag-uusapan sa mga small group, mga kapatid, ito po yung ating reflection. Pwede po ninyong screenshot. Number 1, ibahagi yung pagkakataon sa buhay mo na halos mawalan ka ng loob dahil sa pinagdadaanan mo. Paano mo naranasan ng hugot na kalakasan sa panahong iyan? Yun ang ating mga reflection at sasagutin sa mga small group natin. Anong matinding lesson ang magbibigay sa iyo ng lakas sa panahong mawawalan ka ng lakas ng loob sa buhay? Kaya mga kapatid, tumayo po tayong lahat minsan pa, awitan natin si Lord ng mayroong pananampalataya at pagsamba sa Kanya. Praise God. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Panat ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawinan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan.
Marami pong salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Tunay, O Diyos, na ikaw ay walang katulad. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pagmamalasakit. Sapagkat tunay ng iyong salita ay buhay na siyang nagpapalakas sa amin. Kaya, Panginoon, nakikita mo po ang aming mga kapatid, ng iyong mga anak na narito, na kung sino man sa amin ang mayroong pinagdadaanan. May mga may sakit, may mga problema, may nawala ng mga mahal sa buhay. May mga kapaitan na kanilang naranasan, Lord. Tulungan mo po sila. Mahabag ka po sa aming lahat, Panginoon. At ang iyong pagpapalang para sa amin ay iyong pagkaloob sa amin ngayon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. For the last time, awitin natin ito na may pananampalataya. Amen. Hallelujah. Glory to God. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Diyos ang dakila, igawan mo po ang iyong kahabagan, ang iyong habag, at ang iyong pagpapala sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. God bless you all. Tayo po ay makakaupo na.